Si Adrian, sa isang sandaling ang matinding galit, ay gumawa ng pinakateribleng desisyon sa kanyang buhay. Ang tanggalin sa trabaho ang nag-iisang tao na tunay na nagmamahal sa kanyang nga anak. Ang sumunod na nangyari ay hinding-hindi niya inakala. Ang sarili niyang maanak ang magbibigay sa kanya ngang pinakamasakit na aral na kailan may hindi niya naisip. Ang malaking mansyon nga De La Cruz ay nayanik sa isang pakabagsa ngang pinto na umalingaw-ngaw sa lahat ng marmol na parang kulok. Si Ginoong Adrian De La Cruz, na ang mukha ay balot ng matinding galit, ay bumaba sa hagdanan ng 2 baitang ang inaakyat sa bawat hakbang, habang ang kanyang boses ay humati sa katahimikan ng umaga na parang matalim na kutsilyo. Chamila, lumapit ka rito agad, sa likod bahay, kung saan ang ginintuang sikat ng araw ay sumasala sa mga dahon ng matatandang punong mangga. Tiningnan ni Chamila Santos ang maliit na kastilyo ng buhangin na ginagawa niya kasama sina Isabela at Sofia. Ang tatlo ay nanatiling tahimik, na parang mismong panahon ang nagpasya na huminto sa harap ngang paparating na unos. Mukhang galit na galit si Papi, bulong ni Sofia. Ang malalaking mata nito ay napuno ng luha habang kumakapit sa braso ni Chamila. Ang 5 taong gulang na bata ay natutong makilala ang matonong iyon, ang parehong matono na nauna sa magabi nga tahimik na pagiyak. Si Isabela, na may maagang karunungan ng kanyang 8 taong gulang, ay tumayo upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Huwag kang mag-alala, Sophie. Walang ginawang masama si Chamila, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang boses, isang bahagyang butas na nakpakita na sarili niyang takot. Ang galit na hakbang ni Adrian ay papalapit ng papalapit. Pinunasan ni Chamila ang buhangin sa kanyang kamay ng dahan-dahan. Sinasadya na parang bawat dagdag na segundo ay maaring mahanda sa mga bata para sa darating. Sa 2 taon niyang pag-aalaga sa mga bata ng mga De La Cruz, nakita na ni Chamila si Adrian sa maraming estado, stress, malayo, malungkot, ngunit hindi kailanman ganito, hindi kailanman may lamig na bumabalot maging sa kaluluwa. Mga bata, sa loob na po kayo, pakiusap, bulong ni Chamila na may pilit na ngiti na hindi naitago ang panginginig sa kanyang boses. Hindi, sigaw ni Sofia na mas humigpit ang kapit. Ayaw naming sigawan ka ni Papi. Mabait ka. Lumitaw si Adrian sa pinagtataguan ng sliding door at ang imaheng ipinapakita niya ay nakapanlulumo. Ang perpektong ayos na buhok niya ay gusot, ang kanyang kamiseta ay lukot, at sa kanyang nga mata ay mayroang isang bagay na hindi pa nakita ni Chamila, isang lamig na tumagos sa kanya na parang panaksa ng yelo. Isabela, Sofia, salub. Ngunit Papi, naglalaro kami kay Chamila at sinimulan ni Isabela. Sinabi kong salub. Ang dagundong ng boses ni Adrian ay nakpatindi ngang balahibo maging sa maibon sa puno. Ang mga bata ay nagulat na parang sinampal. Nagsimulang umiyak si Sofia. Ang napakasakit na hagulhol na tanging sa dibdib lamang ng isang takot na bata nagmumula. Ayaw ko, Chamila, huwag kang umalis. Dahan-dahang tumayo si Chamila. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Adrian at ng mga bata. Ginoong De La Cruz, pakiusap, huwag mo silang sigawan. Wala silang ginawang masama. Wala. Ang tawa ni Adrian ay parang mangga basak na kristal. Wala silang ginawa. Kung gayon, paano mong ipapaliwanag na ang aking 8 taong gulang na anak ay mas marami pang alam sa pinansya kaysa sa ilan sa aking mga empleyado? Paano mong ipapaliwanag na tinanong ako ni Isabela kahapon kung bakit sinabi ni Tito Ramon na mawawala ang lahat kay Papi, nawalan ng kulay ang mukha ni Chamila? Ako hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Lumapit si Adrian ng isang hakbang at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakaramdam si Chamila ng totoong takot. Sa tingin mo bobo ako? Sa tingin mo hindi ko alam na nakikinig ka sa aking mapag-usap sa telepono? Na pinupuno mo ang ulo nga aking mga anak ng impormasyong hindi para sa kanila? Humakbang pasulong si Isabela na may katapangan na nagwasak sa puso. Papi, wala pong ginawang masama si Chamila. Kami po ang nagtatanong sa kanya ng bagay dahil wala ka rito. Ang sumunod na katahimikan ay nakabibingi, nakatitig si Adrian sa kanyang anak na parang may isinaksak na espada sa kanyang dibdib. Ang katotohanang binikas ng inosenteng boses ng isang bata ay umalingaw-naw sa hardin na mas malakas kaysa sa lahat ng kanyang sigaw. Umalis ka, bulong ni Adrian, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Chamila, umalis ka sa aking bahay. Ginu, pakiusap, pwede ba tayong mag-usap? Umalis ka. Ang pagsabog ay napakabagsik kaya't maging si Aling Elena, ang mayordoma, ay tumakbo mula sa kusina. Mayroon kang 1 oras para magimpake at umalis ka. At ayaw ko nang makita kang malapit sa aking maanak.
Ang sumunod na nangyari ay nakatatak sa alaala ng lahat ng naroron na parang sugat na hindi kailanman mahihilom. Si Sofia ay tumakbo patungo kay Chamila na may sigaw na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasa na kaluluwa. Hindi Chamila, hindi siya pwedeng umalis. Mahal niya kami, mahal niya kami. Si Isabela, na may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, ay humarap sa kanyang ama na may determinasyong nagpatindig ng balahibo. Papi, kung aalis si Chamila, aalis din kami. Nayanik si Adrian na parang nakatanggap ng pisikal na suntok. Isabela, huwag kang magsabi ng kalokohan. Hindi po kalokohan, sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay pira-piraso sa gitna ng pagtangis. Si Camila lang ang yumayakap sa amin kapag kami ay nananaginip ng masama, ang nag-iisang pumupunta sa aming madula-dulaan, ang nag-iisang nakakaalam kung paano ko gusto ang aking masandwich at natakot si Sofia sa dilim. Tinampal ni Aling Elena ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ang luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na mukha. Sa 15 taon niyang pagtatrabaho para sa pamilyang De La Cruz, hindi pa siya nakasaksing isang bagay na ganun kasakit. Lumuhod si Chamila at niyakap ang dalawang bata. Ang kanyang sariling puso ay nadudurog sa libu-libong piraso. Mamahal ko, kailangan ninyong maging matapang. Kailangan ninyong pangalagaan ang isa't isa. Huwag kang umalis. Pagsusumamo ni Sofia sa hid na NG pagagulhol. Pakiusap, Camila, nanggako kang lagi kang narito. Minsan ang matatanda ay nakakamali, prinsesa, bulong ni Camila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit kayo ay magiging maayos. Pinanood ni Adrian ang eksena na may ekspresyong hindi maintindihan. May isang bagay sa loob niyang nasira nang makita ang purong sakit sa mga matang kanyang anak. Ngunit ang nasugatan niyang pagmamalaki ay mas malakas kaysa sa kanyang katwiran. Isang oras, ulit niya na may magaspang na boses at tumalikod, at huwag mo nang subukang kontakin pa ang aking maanak. Habang lumalayo si Adrian patungo sa bahay, hindi niya nakita ang nakitang lahat ng iba pa. Inangat ni Isabela ang kanyang mukha na basang-basang luha at bumulong ng isang bagay na magbabago ng lahat magpakailanman. Kung gayon, hahanapin ka namin, Chamila. Hindi kami papaghihiwalayin ni Papi sa iyo. Ipinapangako ko. 3 araw na ang nakalipas mula nang huling lumabas si Camila sa pangunahing pinto ng mansyon ng mga De La Cruz at ang bahay. Ay tila nawalan ng lahat ng init. Ang mapasilyo ay umalingaw na walang laman. Ang mahardin ay nanatiling walang tawanan. At isang katahimikang mabigat na parang lapida ang bumalot sa bawat sulok. Hindi pa nakakausap ni Isabela ang kanyang ama simula nung kakilakilabot na araw na yon. Kahit isang salita. Kahit na sinubukan niyang lumapit sa oras ng pagkain, tiningnan siya ang kanyang panganay na anak na may mga mata na parang dalawang malalim na balon ng walang katapusang pagkabigo. Si Sofia, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng nakapanlulumong routine. Bawat umaga, gumigising siya na nagtatanong kung bumalik na si Chamila, at bawat gabi ay umiyak hanggang sa makatulog habang niyayakap ang kumot na amoy ng pabango nito. Hindi po kumakain ng maayos ang bata, Ginong Adrian, sabi ni Aling Elena sa kanya kinabukasan habang nagsisilbi na almusal sa pangunahing kainan. Ang mayordoma, na halos nakpalaki kay Adrian mula pagkabata, ay ang tanging naglakas loob na kausapin siya ng may pamilyaridad. Si Isabela ay halos 2 subolang kahapon. At si Sofia, ano ang nangyayari kay Sofia? Tanong ni Adrian nang hindi tumitingin sa pahayagan, bagaman lumalabo ang maletra sa kanyang paningin. Humihingi siya na basahin ko sa kanya ang parehong kwento na binabasa ni Chamila sa kanya bago matulog. Ngunit kapag sinubukan kong basahin, huminto si Aling Elena, medyo nanginginig ang kanyang boses. Sinasabi niya na hindi raw pareho ang tunok, na si Chamila lang ang nakakaalam kung paano ito gawin gamit ang tamang boses. Isinara ni Adrian ang pahayagan. Ang madilim na ibek sa ilalim ng kanyang mata ay nakpakita na hindi rin siya nakatulo ng maayos sa loob ng 3 gabi. Masasanay sila. Ang bata ay matatag. Nang may buong paggalang, Gino, lumapit si Aling Elena ang isang hakbang. Ngunit nagkakamali ka. Ang batang ito ay marami nang nawala sa kanilang maikling buhay. Ang nakatagong pagbanggit kay Maria Elena, ang kanyang yumaong asawa, ay tumama kay Adrian na parang sampal. Aling Elena, magpapasalamat ako kung hindi ka makikialam sa mga bagay na hindi papi. Ang desperadong iyak ni Sofia ang pumutol sa pag-usap. Pareho silang tumakbo patungo sa ikalawang palapag, kung saan nakita nila ang 5 taong gulang na bata sa pasilyo, lubos na histerikal,
Habang sinisikap ni Isabela na pakalmahin siya, umalis na siya magpakailanman. Hagulhol ni Sofia. Hawak sa kanyang kamay ang kuwintas ng pekeng perlas na regalo ni Camila sa kanya para maglaro ng mga prinsesa. Nasira ang kuwintas at ngayon hindi na babalik si Camila. Lumuhod si Adrian sa harap ng kanyang nakababatang anak. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa kanyang puso ngang bakal nakamao. Sofia, mahal ko, kuwintas lang yan. Bibili si papi ngang bago. Ayaw kong bago. Sigaw ng bata na tinataboy ang kanyang braso. Gusto ko ang kay Jamila at gusto ko na bumalik siya para ayusin ito. Pinanood ni Isabela ang eksena na may ekspresyong higit pa sa kanyang 8 taong gulang. May isang bagay na kalkulado sa kanyang mata na parang sinusuri niya ang bawat salita, bawat kilos. Nang sinubukan ng kanyang ama na lumapit sa kanya, umurong si Isabela ng isang hakbang. Isabela, pakiusap, kausapin mo ako. Pagsusumamo ni Adrian. Alam kong galit ka sa akin, ngunit hindi ako galit, sagot ni Isabela na may kalmadong nagpatindig sa balahibo ni Adrian. Ako ay bigo. Itinuro sa amin ni Camila ang pagkakaiba. Ang masalitang iyon, binikas na may seryosong paraan ng isang hukom, ay mas nakakawasak kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang tumayo si Adrian, pakiramdam niya ay tumanda siya ang 10 taon sa loob ng 10 segundo. Nang gabing iyon, matapos sa wakas na mapatulog ni Aling Elena si Sofia sa pamamagitan ng pagkanta sa kanya ng isang medyo sintunadong kanta, nanatiling gising si Isabela sa kanyang kama, ngunit hindi siya nakahiga lang. Siya ay nagpaplano. Gamit ang ilaw nganyang maliit na flashlight ng prinsesa, inilabas ni Isabela ang isang kulay rosas na kwaderno na ibinigay ni Camila sa kanya para isulat ang kanyang mainiisip. Sa unang pahina, gamit ang maingat na sulat kamay ng isang grade 2, isinulat niya, plano para makita si Camila. Sa ilalim, sinimulan niyang isulat ang lahat ng naalala niya. Si Camila ay nakatira sa barangay Sampaguita. Sumasakay siya ngang 2 bus para makarating dito. Gusto niya ang kape ni Mang Ben sa kanto. Ang kanyang nanay ay si Aling Esperanza at may sakit. Kinagat ni Isabela ang dulo ng lapis habang inisip ang kanilang pag-usap sa gabi. Nang tinutulungan siya ni Camila sa mga bangungot matapos ang pagkamatay ng kanyang nanay, marami siyang natutunan tungkol sa buhay ng kanyang yaya. Hindi kailanman sinabi ni Camila ang kanyang problema, ngunit si Isabela ay mapagmasid. Napansin niya kung paano minsan nagtatabi si Camila ang bahagi ang kanyang tanghalian para sa huli, kung paano luma na ang kanyang sapatos ngunit laging malinis, kung paano siya sumagot ng tawag sa telepono na may nag-aalalang boses kapag akala niya ay hindi nakikinig ang mga bata. Isabela, bulong ngang isang maliit na boses mula sa kabilang kama. Mabilis na pinatay ni Isabela ang flashlight. Sofia, hindi ka ba makatulog? Namimiss ko si Camila, bulong ng nakababatang bata. Sa tingin mo, namimiss din niya tayo. Tahimik na tumayo si Isabela at dumulas patungo sa kamangang kanyang kapatid. Siyempre namimiss niya tayo, baliw. Kung gayon, bakit hindi siya bumalik? Ang tanong napakasimple at nakakawasak ay nagpadama kay Isabela ng paninikip ng dibdib. Paano niya ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang ang komplikadong pagmamalaki ng matanda, ang katigasan ng ulo, ang takot? Dahil hindi siya pinapayagan ni Papi. Sagot niya sa wakas ng may brutal na katapatan. Niyakap ni Sofia ang kanyang nakatatandang kapatid. Pwede ba natin siyang puntahan? Nakaramdam si Isabela ng isang spark ng pag-asa na may halong determinasyon. Gusto mo bang gawin iyon kahit mahirap? Agad na umupo si Sofia. Ang kanyang mata ay kumikinang sa dilim. Gusto kong puntahan si Camila at gusto ko siyang bumalik sa bahay. Shh! Kailangan mong magsalita ng mahina. Tiningnan ni Isabela ang pintong kanilang silid. Ito ay magiging ating lihim, okay? Hindi natin pwedeng sabihin kay Papi o kay Aling Elena o kahit kanino dahil lihim ito. Maingat na pinag-isipan ni Isabela ang kanyang salita. Dahil minsan hindi naintindihan na mga matatanda ang tunay na mahalaga. Nag-aalala sila sa mga bagay na hindi mahalaga, tulad ng pagmamalaki at ang laging may tama. Ngunit alam natin na tunay na mahal tayo ni Camila, tama ba? Buong sigla na tango ni Sofia. Si Camila ang pinakamabait. Ginagawa niya akong magandang tirintas at marunong gumawa ng boses ng halimaw ng hindi nakakatakot. Kung gayon, kailangan natin siyang ibalik. Deklara ni Isabela na may determinasyong magpapatakot sa sinumang matanda na nakarinig sa kanya. Ngunit una,
Kailangan mo akong tulungan na alalahanin ang lahat ng alam natin kung saan nakatira si Chamila. Sa sumunod na oras, ang dalawang bata ay nagbulungan sa dilim, nagbahagi ngang bawat piraso ngang impormasyon na kanilang nakalap tungkol sa buhay ngang kanilang minamahal na yaya. Naalala ni Sofia na laging bumibili si Camila ngang tinapay sa isang panaderya na tinatawag na panaderya ni Mang Tonyo. Alam ni Isabela na nag-aral si Chamila sa gabi para maging guro dahil gusto niyang tulungan ang mas maraming bata tulad nila. At isang beses, bulong ni Sofia, nang sumigaw si Papi sa telepono tungkol sa pera, umiyak si Chamila sa banyo. Nakita ko siya at sinabi niya na kailangan niya ang trabaho para sa gamot ng kanyang nanay. Nakaramdam si Isabela ng paninikip ng puso. Si Chamila ay nag-aalala tungkol sa pera at tinanggal siya ng kanyang ama sa trabaho ng pinakakailangan niya. Sofia, hinawakan ni Isabela ang malilit na kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Lagi kang nagtitiwala sa akin, hindi ba? Sagot ni Sofia ng walang pag-aalinlangan. Kung gayon, bukas sisimulan natin ang ating plano, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na magiging napakatapang mo. Magagawa mo ba iyon para kay Chamila? Buong determinasyon na tango ni Sofia kaya tumalbog ang kanyang makulot. Ipinapangako ko, magiging ako ang pinakamatapang na bata sa buong mundo. Ngumiti si Isabela sa dilim. Kung gayon, ibabalik natin si Camila at kapag nangyari iyon, ang ating pamilya ay muling magiging kumpleto. Ang hindi alam ng dalawang bata ay nasa kabilang dingding. Si Adrian ay nakatayo sa loob ng huling 10 minuto. Nakikinig sa bawat salita sa pamamagitan ng nakabukas na pinto. Nanginginig ang kanyang makamay habang tahimik siyang lumayo patungo sa kanyang sariling silid. Sa unang pagkataon sa loob ng 3 araw, umiyak si Adrian de la Cruz. Ngunit hindi iyon luhangang pag-aawa sa sarili, iyon ay luhangang masakit na pag-unawa. Ang kanyang maanak, na 8 at 5 taong gulang, ay nagpapakita ng mas maraming katapangan at determinasyon kaysa sa kanya. Handa silang gawin ang hindi niya magawa. Aminin na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ngunit ang pagmamalaki ay isang makapangyarihang demonyo at hindi pa handa si Adrian na harapin ito. Sa ngayon, kaya niya lang hawakan ang larawan ng kanyang yumaong asawa at bumulong, Maria Elena, hindi ko alam kung paano ito ayusin. Hindi ko alam kung paano maging ama na kailangan nila. Sa silid ng mga bata, inilabas muli ni Isabela ang kanyang kwaderno at sa ilaw ng kanyang flashlight. Isinulat ang unang entry ng kanyang plano. Araw sa tungang plano. Bukas, tatanungin namin si Aling Elena tungkol sa mga bus nang hindi siya naghihinala. Ang araw ay nagsisimula pa lang sumikat sa mga kurtinang seda nang gumising si Isabela na may pusong humahampas sa kanyang tadiang na parang tambol ngang giyera. Ngayon ang araw, matapos ang 1 linggo ngang detalyadong pagpaplano, sa wakas ay isasagawa niya ang pinakamahalagang misyon sa kanyang buhay, ang ibalik si Chamila. Gising na si Sofia, nakaupo sa kanyang kama at yakap-yakap ang kanyang maliit na backpack ng prinsesa. Sa loob nito ay lihim niyang inilagay ang 3 chocolate cookies, isang bot ng tubig at ang kanyang paboritong stuffed toy kung sakaling kailangan ni Chamila ng aliw kapag nakita sila. Natatakot ka ba? Bulong ni Isabela habang nagsusuot ng damit na maingat niyang pinili, komportableng maong, sapatos para sa paglalakad at isang blusa na may bulsa kung saan niya itinago ang pera. Medyo, sagot ni Sofia. Ngunit mas nasasabik ako. Sa tingin mo, magugulat si Chamila. Ngumiti si Isabela sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na may tunay na kagalakan. Sa tingin ko, matutuwa siya ng husto na iyak siya. Mula sa ibabang palapag, dumating ang pamilyar na tuno ni Aling Elena na nakahanda para sa misang linggo. Ang tuno ng takong sa marmol, ang kalansing ng mga susi, ang pagsasara ng pinto ng aparador. Lahat ay nagaganap ng eksakto tulad ng naobserbahan ni Isabela sa loob ng maraming linggo. Mga bata, sigaw ni Aling Elena mula sa kusina. Pupunta ako sa misa. Si Papi ninyo ay nasa kanyang business meeting at babalik sa tanghali. Magpakabait kayo, huwag kayong lumabas ng bahay. At kung may kailangan kayo, tawagan ninyo ako sa aking cellphone. Opo, Aling Elena, sagot ng 2 bata ng sabay. Ang kanilang maboses ay punong pekeng inosensya na makakapanlin lang sa sinuman. Ang tuno ng sasakyan ni Aling Elena na nawawala sa malayo ay parang ang start gun na hinihintay ng mga bata. Tumakbo si Isabela sa bintana at kinumpirma na ang sasakyan ay tuluyan nang nawala sa avenida. Ngayon, bulong ni Isabela, ang 2 bata ay tumakbo patungo sa kusina
kung saan naunang nakita ni Isabela ang lata kung saan nagtatabi si Aling Elena ng pera para sa mga maliliit na emergency. Gamit ang nangingini na kamay, kinuha ni Isabela ang eksaktong 80 piso na iniwan ang isang tala na isinulat sa kanyang pinakamaingat na sulat kamay. Hiram, isasauli namin, Isabela at Sofia. Masama ba ang kumuha nga? Pera ng walang permiso? Tanong ni Sofia habang pinapanot ang kanyang kapatid. Hiram lang yan, hindi nakaw. Paliwanag ni Isabela, bagaman nakaramdam din siya ng buhol sa sikmura. At para ito sa isang mabuting bagay, para ibalik ang ating pamilya. Lumabas sila ngang mansyon sa likod ng hardin, sa parehong pinto kung saan huling lumabas si Chamila na may mga maleta at wasak na puso. Naalala ni Isabela ang ruta patungo sa sakayan ng bus. 16 minutong lakad sa makalsadang kilala niya ng perpekto, pagkatapos ay pumasok sa hindi kilalang lugar. Mataas na ang araw nang dumating sila sa hintuan at nakaramdam si Isabela ng unang tunay na pagtaas ng takot nang makita ang dami ng taong nahihintay. Matatanda na seryoso ang mukha, mga estudyante na may malalaking backpack, mga naglalako na may kanilang mga kariton, at silang dalawang maliliit na bata na lumitaw na parang mabulaklak sa isang sementadong bukirin. Sigurado ka bang alam mo kung anong bus ang sasakyan? Bulong ni Sofia na kumakapit sa kamay ng kanyang kapatid. Lihim na itinuro ni Isabela ang isang asul at puting bus na papalapit. Iyan, sinabing lalaki na kailangan kong hanapin ang linya 47. Nang huminto ang bus na may ingay ngang preno at ulap ng itim na usok, naramdaman ni Isabela na parang malapit na siyang tumawid sa isang portal patungo sa ibang mundo. Ang pinto ay bumukas na may sirit ng hangin at nagsimulang sumakay ang mga pasahero sa isang tila magulong masa. 2 tiket po, pakiusap, sabi ni Isabela sa driver. Sinisikap na gawing mas mature ang kanyang boses kaysa sa toto. Tiningnan siyang driver, isang lalaki na may bigoteng kulay abo at pagod na ekspresyon nang may pagtataka. Nasaan ang mga magulang ninyo? Bata, inensayo din ni Isabela ang sagot na ito. Ang aming lola po ang naghihintay sa amin sa pangunahing terminal. Hindi po kami nasamahan ng aming magulang dahil nagtatrabaho po sila. Ito ay isang kasinungalingan, ngunit desperado. Pinag-aralan ng driver ang kanilang mamukha sa loob ng tila walang hanggang panahon. Pagkatapos ay nagkibit balikat at tinanggap ang 11 piso. Umupo kayo malapit sa harap at huwag kayong magiwalay. Paalala niya na may hindi inaasahang kabaitan. Ang biyahe sa unang bus ay isang halongang takot at pagkabiyani. Pinanot ni Isabela sa bintana kung paano unti-unting nagbabago ang pamilyar na lungsod ng kanyang pagkabata sa mga hindi kilalang tanawin. Ang matatayog at modernong gusali ay napalitan ng mas simpleng konstruksyon. Ang mga maayos na hardin ay naging mga bakanteng lot at ang mga kalsadang sementado ay nagsimulang magpakita ng mga lubak at pitak. Nanatiling tahimik si Sofia sa halos buong biyahe, ang kanyang malalaking mata ay sumisip sa bawat detalyeng bagong mundong ito na bumubukas sa kanyang harapan. Paminsan-minsan ay yumayakap siya nang mas malapit kay Isabela kapag biglang nagpreno ang bus o kapag sumasakay ang pasahero na tila partikular na nakakatakot. Malayo pa ba? Tanong ni Sofia ng 40 minuto na silang nagbibiyahe. Kinonsulta ni Isabela ang mapa na kanyang iginuhit sa kanyang kuwaderno. Sinabi nga, driver na sasabihan niya kami kapag nakarating kami sa pangunahing terminal. Makalipas ang 20 minuto, sumigaw ang driver. Terminal Central, huling hinto. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Sofia at bumaba silang ng bus patungo sa isang mundong ganap na naiba sa lahat ng kanilang nakilala. Ang pangunahing terminal ay isang organisadong kaguluhan ng mga tunog, amoy at paggalaw. Daan-daang tao ang gumagalaw sa lahat ng direksyon. Ang tindero ay sumisigaw ng kanilang produkto. Ang mabus ay dumarating at umaalis sa isang kakaponikong simponya ng mamakina at busina. Isabela, nakakatakot ito. Bulong ni Sofia na dumidikit sa kanyang nakatatandang kapatid. Iba lang sagot ni Isabela na may mas kumpiyansa kaysa sa kanyang nararamdaman. Araw-araw dumarating dito si Chamila. Kung kaya niya, kaya rin natin. Ang paghahanap sa tamang bus para sa Sampaguita ay mas mahirap kaysa sa inakala ni Isabela. Mayroong dos-dosen ng mabus. Bawat isa ay may mga destinasyong nakasulat sa maliliit at malabo na letra sa kanilang mga windshield. Matapos ang 20 minutong paghahanap at ilang tanong sa mga taong tila laging nagmamadali,
Sa wakas ay natagpuan nila ang tamang linya. Ang pangalawang bus ay kapansin-pansing mas luma at sirang-sira kaysa sa una. Ang maupuan ay may kupas na tapiseriya. Ang mabintana ay malabo na dahil sa alikabok at paggamit ng mga taon. At mayroong patuloy na amoy ng diesel at pawis ng tao. Ngunit para kina Isabela at Sofia, maari na itong isang ginintuang karwahe dahil dinadala sila nito patungo kay Chamila. Paano natin makikita ang bahay ni Chamila pagdating natin? Tanong ni Sofia habang ang bus ay pumapasok sa makitit na kalsadang Barangay Sampaguita. Inilabas ni Isabela ang kanyang kwaderno at ipinakita ang isang pahina kung saan niya isinulat ang lahat ng impormasyong nakalap niya. Alam natin na nakatira siya malapit sa panaderya ni Mang Tonyo at isang beses na binanggit ni Aling Elena na ang kanyang bahay ay may berdeng pinto. Kung magtatanong tayo tungkol kay Aling Esperanza, may tutulong sa atin. Ang Barangay Sampaguita ay isang mundong ganap na naiba sa mansyon Namga de la Cruz. Ang mabahay ay maliliit at dikit-dikit pininturahan ng maliliwanag na kulay na tila humahamon sa nakapalibot na kahirapan. Ang mga bata ay naglalaro sa mga kalsada ng walang bantay na matanda. Ang musika ay lumalabas sa mga nakabukas na bintana at mayroong isang pakiramdam na komunidad na hindi pa naranasan ni Isabela sa kanilang kapitbahayan na may matataas na pader at pribadong hardin. Hinto sa panaderia ni Mang Tonyo, siga ng driver. Bumaba ang mga bata ng bus na may nanginig na mga binti, kapwa dahil sa kaba at sa 2 oras na biyahe. Ang panaderia ni Mang Tonyo ay nasa tapat lamang ni hintuan, eksaktong tulad ng inilarawan ni Aling Elena at ang amoy ng sariwang tinapay na bumabalot sa hangin na may init na halos tulad ng ina. Paumanjin po, Mang. Lumapit si Isabela sa panadero, isang matabang lalaki na mayapron na puno NG harina. Kilala niyo po ba si Camila Santos? Nakatira po siya rito malapit kasama ang kanyang nanay, si Aling Esperanza. Agad na lumiwanag ang mukha ang lalaki. O naman, kilala ko si Camila, napakabait na dalaga. Laging bumibili ng tinapay para sa kanyang nanay. Kamag-anak ba kayo? Espesyal po kaming kaibigan? Sagot ni Isabela na technically ay hindi nagsisinungaling. Maari po bang sabihin ninyo sa amin kung saan siya nakatira? Itinuro NG panadero ang gisang makitid na kalsada na papalayo sa pangunahing hintuan. 3 blok sa kalsadang iyon, lumiko sa kaliwa. At iyon ang bahay na may berdeng pinto, numero 23. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging nag-aalala. Mag-isa kayo, nasaan ang magulang ninyo? Susunduin po kami mamaya. Muling nagsinungaling si Isabela na kinamumuhian niyang gawin. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Kasunod na'y direksyon na'y panadero, naglakad sina Isabela at Sofia sa makalsada na tila nakmula sa isang aklat na'y kuwento. Mayroong mabulalak sa improbisadong paso, maadamit na nakasabit sa maasampayan na tumatawid mula sa bintana hanggang bintana, at isang pakiramdam ng tunay na buhay na malaki ang kaibahan sa malinis na perpekto nga nilang sariling kapitbahayan. Dun. Bulong ni Isabela na itinuro ang isang maliit na bahay na may isang palapa na may pintuang pininturahan ng mint green, numero 23. Parehong huminto ang mga bata sa harap ng bahay. Nararamdaman ang bigat ng kanilang gagawin. Naglakbay sila ng maraming oras, nagsinungaling, nanghiram ng pera, lahat para marating ang sandaling ito. Paano kung ayaw kaming makita ni Camila? Biglang tanong ni Sofia, binihkas ang takot na pinipigilan ni Isabela. Laging gustong makita tayo ni Chamila, sagot ni Isabela na may paniniwalang nakmula mismo sa kanyang puso. Mahal niya tayo, kailangan lang niya malaman na mahal din natin siya. Huminga ng malalim si Isabela at kumatok sa berdeng pintong 3 beses. Mula sa loob ay dumating ang matunong ang pagalaw, kaladkad nga pa. At pagkatapos ay ang boses na kanilang labis na namimiss sa loob ang isang buong linggo. Sino yan? Chamila, sigaw ni Sofia. Hindi na makapagpigil. Kami ito, sina Isabela at Sofia, pinuntahan ka namin. Ang sumunod na katahimikan ay nakabibingi. Pagkatapos ay ang tuno ng mga kandado na nagbubukas ng mabilis at sa wakas ay bumukas ang berdeng pinto upang ibunyak si Chamila Santos. Iba siya, namumukto ang kanyang mata na parang umiyak, ang kanyang buhok ay hindi nakaplansa tulad ng dati at nakasuot siya ng kaswal na damit na hindi pa nakita ng bata na isinusuot niya. Ngunit ang kanyang mukha, sa sandaling makita sila, ay nagbago na may kagalakang napakadalisay at nakakawasak na tila nagbibigay ng sariling liwanag. Anak ko, bulong ni Chamila na parang hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mamata.
Talaga bang kayo yan? Camila, sigaw ang dalawang bata ng sabay na tumakbo patungo sa kanyang braso na parang mabalang purong pagmamahal. Halos matumba si Camila, ngunit sinalubong niya sila sa isang yakap na tila idinisenyo para pagalingin ang lahat ng sugat ng mundo. Ang tatlong katawan ay nagsama sa isang bilog ng pagmamahal na nawasak sa loob ng eksaktong 7 araw, 4 na oras at 36 minuto. Paano kayo nakarating dito? Hagulhol ni Camila habang binabasa ang kanilang mamukhang halik. Nasaan ang papi ninyo? Ayos lang ba kayo? Diyos ko, hindi ako makapaniwala na narito kayo. Pinuntahan ka namin, deklara ni Isabela sa pagitan ng luha. Dahil sa amin ka nabibilang at dahil napaktanto ni papi na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya sa loob ng maliit na bahay ng pamilya Santos. Natuklasan nina Isabela at Sofia ang isang mundo na malaki ang kaibahan sa karangyaan ng kanilang mansyon, ngunit nagbibigay nga init na nawala sa kanilang tahanan simula nang umalis si Camila. Ang madingding ay pinalamutian ng malarawan ng pamilya, mahalaman sa improbisadong paso at maliliit na detalye na nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahal sa kabila ng kitang-kitang limitasyon sa pananalapi. Sa maliit na luma na sofa, ngunit napakalinis, hindi magawang bitawan ni Camila ang mga bata. Niyayakap niya sila ng mahigpit sa kanyang dibdib na parang takot siyang mawala sila kung bibitawan niya. Ang kanyang maluha ay bumubuhos ng walang kontrol. Nakahalo ang purong kagalakan at ang pag-alalang pang-ina na bumabalot sa kanya. Mga mahal ko, hindi kayo pwedeng mag-isa rito, ulit ni Camila sa pagitan ng pahagulhol. Paano kayo nakarating? Alam ba ang papi ninyo kung nasaan kayo? Nagpalitan sina Isabela ng makabuluhang tingin kay Sofia bago sumagot. Pinahandaan nila ang pag-usap na ito, ngunit ang harapin ang realidad ay mas komplikado kaysa sa kanilang malihim na plano. Sumakay kami ng 2 bus, paliwanag ni Isabela na may halo ng pagmamalaki at kaba. At hindi po alam ni papi na narito kami, ngunit Camila, medyo pumutol ang kanyang boses. Namimiskan niya ng husto, sinabi niya sa amin. Napuno ng bagong luha ang mga mata ni Camila, ngunit iba ang maito. May sakit sa maito, isang malalim na sugat na hindi pa nakita ng mga bata nun. Mga prinsesa ko, bulong ni Camila, hinahaplos ang mga mukha ng 2 bata. Hindi ninyo dapat ginawa ang napakadelikadong biyaheng ito. Siguradong labis na nag-aalala ang papi ninyo. Nasa business meeting po si papi. Paliwanag ni Sofia na may simpleng lohika ang kanyang 5 taong gulang. At si Aling Elena ay nasa misa. Hindi nila malalaman na wala kami hanggang tanghali. Tiningnan ni Camila ang kanyang mura niyang relo. Alas 11:15 ngang umaga. Wala silang 1 oras bago magsimula ang desperadong paghahanap sa mansyon nga de la Cruz. Kailangan kong tumawag agad sa inyong bahay, deklara ni Camila na tumayo mula sa sofa. Hindi, sigaw ni Isabela na kumapit sa kanyang braso. Pakiusap Camila, makinig ka muna sa amin. Nagpunta kami rito dahil kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol saan? Mahal ko, huminga ng malalim si Isabela. Inihahanda ang kanyang sarili para sa pinakamahalagang salita sa kanyang buhay. Ang katotohanan na nakamali si papi sa iyo. Ang katotohanan na alam namin na wala kang ginawang masama. Ang katotohanan na wasa ang aming pamilya nang wala ka. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumuno ang telepono ang bahay ng may matinding pagmamadali. Ang 4 na naninirahan sa maliit na sala ay nakatinginan na may takot. Siguradong ang papi ninyo yan, bulong ni Camila, patungo sa lumang telepono na nakasabit sa dingding ng kusina. Hello, sagot ni Camila na nanginginig ang boses. Ang boses na namula sa kabilang linya ay desperado, wasak sa takot at pagkakasala. Camila, Diyos ko, pakiusap, sabihin mo sa akin na kasama mo ang aking maanak, si Adrian iyon. Etuno siyang isang taong nasa bingit na emosyonal na pagbagsak. Ginong de la Cruz, sagot ni Camila. Ang kanyang profesional na pagsasanay ay nakikipaglaban sa kanyang personal na damdamin. Oh, narito ang mga bata. Ligtas sila. Ang tuno na lumabas sa telepono ay kalahating hagulhol, kalahating sigaw nga luwagan. Salamat sa Diyos. Paano sila nakarating diyan? Tinawagan ako ni Aling Elena na histrikal na nawala sila. Tumawag ako sa pulis at ospital. Inagaw ni Isabela ang telepono mula sa makamay ni Camila. Papi, huwag kang tumawag sa pulis. Ayos lang kami. Nandito ako, papi, sigaw ni Sofia patungo sa telepono. At nakita namin si Camila. Malungkot siya dahil pinagalitan mo siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakabibingi. Papi,
Patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kagandahang asal na nagwasa ng puso. Nagpunta kami para hanapin si Chamila dahil alam namin ang katotohanan, alam namin na nagkamali ka at alam namin na wala siyang ginawang masama. Anong katotohanan? Ang boses ni Adrian ay halos bulong lang. Isinaysay ni Isabela ang buong kwento, kung paano nila narinig ang pag-usap ni Tito Ramon, kung paano sila ang pinamula ng matanong tungkol sa pera, kung paano si Chamila ay ganap na inosente mula pa sa simula. Nang matapos si Isabela magsalita, ang katahimikan ay nagpatuloy sa loob ng mahabang segundo na tila oras. Sa wakas, nagsalita si Adrian at ang kanyang boses ay puno ngang pagkakasala at sakit na napakalalim kaya't nakaramdam ang lahat sa maliit na bahay ngang panginginig. Chamila, bulong niya, pakiusap, ilagay mo ako sa loudspeaker. Aktibo ni Camila ang loudspeaker function na may nanginginig na mga kamay. Camila Santos, sinimulan ni Adrian at agad na pumutol ang kanyang boses. Nagawa ko ang pinakamalaki, pinakamalupit, pinakamahihirap na pagkakamali sa buong buhay ko. Inakusahan kita ng isang bagay na hindi mo ginawa. Sinigawan kita. Ibinaba ang iyong dangal sa harap ng aking mga anak. Tinanggal kita sa trabaho ng pinakakailangan mo ang trabaho para alagaan ang iyong may sakit na ina. Tinapan ni Aling Esperanza ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi ko pwedeng hilingin sa iyo na patawarin ako. Patuloy ni Adrian. Dahil hindi ko nararapat ang iyong kapatawaran, ngunit nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Napayagan mo akong puntahan ka. Napayagan mo akong ibalik ka sa bahay kung saan ka nabibilang. Napayagan mo akong subukang ayusin kahit isang maliit na bahagi ng pinsala na nagawa ko sa iyo. Tiningnan ni Chamila ang telepono na parang hindi makapaniwala sa mga salitang naririnig niya. Pinanot siya nina Isabela at Sofia na may pag-asa. Ang kanilang maliliit na puso ay pumipintig ng sabay. Ginong de la Cruz, sagot ni Camila sa wakas, nanginginih ang kanyang boses. Ang inyong maana ang pinakamatapang at pinakamamahal na tao na nakilala ko sa aking buhay. Naglakbay sila ng mag-isa sa isang hindi kilalang lungsod para lang ipakita sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang balakid. Alam ko, hagulhol ni Adrian, ang aking maana ay nagbigay sa akin na aral na hinding-hindi ko malilimutan. At ngayon, patuloy ni Chamila, tinitignan sina Isabela at Sofia na may ngiti sa pagitan ng luha. Sa tingin ko, oras na para umuwi tayong lahat. Ang biyahe pabalik sa mansyon nga, De la Cruz ay ganap na naiba sa biyahe papunta na sinimulan nina Isabela at Sofia kinabukasan. Dumating si Adrian sa barangay Sampaguita sa record time. Minamaneho ang kanyang itim na mamahaling sasakyan na parang ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Dahil sa maraming paraan ay ganun nga ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang puso. Lahat ay nakasalalay sa pagayos ng pinsala na dulot ng kanyang pagmamalaki. Nang bumaba si Adrian sa kotse sa harap ng maliit na bahay na may berdeng pinto, tumakbo sina Isabela at Sofia patungo sa kanya na may halong kaluwagan at pangamba. Nagawa nila ang kanilang misyon, ngunit ngayon ay kailangan nilang harapin ang nakahihinatnan ng kanilang pakikipagsapalaran. Papi, sigaw ni Sofia na tumalon sa kanyang braso. Nakita namin si Camila at sinabi niya na pinatawad niya kami sa tagal ng paghahanap sa kanya. Niyakap ni Adrian ang kanyang maanak na may desperadong intensity, na parang gusto niyang sipsipin sila pabalik sa kaligtasan, ngunit sa ibabaw ng kanilang maulo, ang kanyang mata ay nakatitik sa figura na nakatayo sa pintuan ng bahay. Si Chamila, na mukhang mas mahina kaysa sa kailanman niyang nakita, ngunit mas maganda rin, dahil nagbibigay siya ng dignidad ng isang babaeng maling inakusahan at sa wakas ay napawalang sala. Camila, bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng damdamin na hindi pa niya naramdaman simula nang mamatay ang kanyang asawa. Ako Ginong de la Cruz, malumanay na putol ni Camila, bago kayo magsalita. Gusto kong malaman ninyo na hinding-hindi ko magagawa ang anumang makakasakit kina Isabela at Sofia. Sila ay medyo pumutol ang kanyang boses. Sila ay parang mag-aanak na hindi ko akalain na magkakaroon ako. Nakaramdam si Adrian na parang may pumiga sa kanyang puso ngang bakal na kamao at pinipiga ito ng walang awa. Chamila, ako ay isang duwag at isang hangal. Inakusahan kita ng walang ebidensya, sinaktan kita ng walang dahilan, at halos sinira ko ang kaligayahan ng aking sariling maanak dahil sa aking paranoia at ang aking hangal na pagmamalaki. Sa sandaling iyon,
lumitaw si Aling Esperanza sa pinto na nakasandal sa kanyang tungkod. Sa kabila ng kanyang panghihina ng katawan, mayroong isang lakasa. Kanyang mata na nagpadama kay Adrian na parang isang bata na pinagalitan ng kanyang lola. Ikaw siguro ang papi niyam dya munting anghel na ito. Sabi ni Aling Esperanza na may boses na pinagsama ang init niyam pagina at hindi matitinag na katatagan. Ako po si Esperanza Santos, ang ina ni Camila. Lumapit si Adrian nang may paggalang sa nakatatandang babae. Aling Esperanza, wala akong masabi para humingi ng tawad sa sakit na naidulot ko sa iyong anak. Si Camila siya ay pambihira. Siya ang pinakamabait na tao na pumasok sa aming buhay simula nang mawala ang aking asawa. Medyo lumambot ang mata ni Aling Esperanza. Ginong de la Cruz, umiya ang aking anak araw-araw simula nang tanggalin ninyo siya sa trabaho. Hindi dahil sa pagkawalang trabaho, bagaman kailangan namin ang pera para sa aking gamot. Umiyak siya dahil akala niya ay binigo niya ang mamahalagang batang ito na mahal niya ng buong puso. Ang maasalita ay tumama kay Adrian na parang direktang martilyo sa kaluluwa. Aling, kung papayagan ninyo ako, gusto kong siguraduhin na makakaroon kayo ng pinakamahusay na gamot, ang pinakamahusay na doktor, lahat ng kailangan ninyo. At gusto kong malaman ni Camila na hindi lang siya bumalik sa kanyang trabaho, gusto kong malaman niya na siya ay bahagi ng aming pamilya. Nagpalitan sina Isabela at Sofia ng tingin ng tagumpay. Ang kanilang plano ay gumana ng mas mahusay kaysa sa kanilang pinangarap. Papi, sabi ni Isabela na may seryosong paraan ng isang hukom, bago magdesisyon si Camila na patawarin ka, kailangan mong ipangako sa kanya ang isang napakahalagang bagay. Anuman, prinsesa, kahit ano, kailangan mong ipangako sa kanya na hinding-hindi mo na siya sisigawan ng hindi mo na nakikinig, na hinding-hindi ka na mag-isip kang masasamang bagay tungkol sa kanya, at na magtitiwala ka sa kanya tulad ng pagtitiwala namin. Lumuhod si Adrian sa harap ng kanyang 8 taong gulang na anak, nakaramdam ng halo ng pagmamalaki at kapayakan na bumabalot sa kanya. Isabela, ipinapangako ko ang lahat ng iyan at higit pa. Ipinapangako ko na ako ang magiging lalaki na nararapat sa inyo bilang papi at na nararapat kay Camila bilang amo, bilang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Camila, pinunasan ang isang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ginong de la Cruz, ako rin po ay humihingi ng tawad. Ikaw, para saan? Dahil hindi ako naging mas bukas sa inyo tungkol sa mga problemang pinagdadaanan ko. Kapag nagtatanong sa akin ang bata tungkol sa pera o negosyo, dapat ay direktang nilapitan ko kayo sa halip na sumagot lang ng basta-basta. Mahigpit na umiling si Adrian. Hindi Camila, wala kang dapat ipagpaumanhin. Wala talaga, ang pagkakamali ay ganap na akin. Si Sofia, na pinanut ang pag-uusap ng mga matatanda na may inip na tipikal ng kanyang 5 taong gulang, ay sa wakas ay sumabog. Nahingian na kayong ang tawad, nagpatawaran na kayo, ngayon, pwede na kayong majakapan at umuwi na tayong lahat. Ang brutal na pagpapasimpel ni Sofia ay nagpatawa sa lahat ng matatanda na naroon sa pagitan ng kanilang luha. Minsan ang pinakamalalim na karunungan ay nagmumula sa pinaka-inosenteng pananaw. Iniabot ni Adrian ang kanyang nga braso kay Camila at pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan lumapit siya. Ang yakap na kanilang ibinahagi ay naiba sa anumang yakap na ibinigay ni Adrian simula nang mamatay ang kanyang asawa. Hindi ito romantiko, ngunit ito ay lubos na makabuluhan. Ito ay ang yakap ng isang taong bumabalik sa isang nawawalang miyembro ng pamilya. Maligayang pagbabalik, Camila, bulong ni Adrian. Pakiusap, patawarin mo ako. Pinatawad ka na, sagot ni Camila, at sa kanyang boses ay may katapatan na nakpagaling ng isang sirang bahagi sa kaluluwa ni Adrian. Ang biyahe pabalik sa mansyon nga de la Cruz ay naging isang komboy nga lawang sasakyan. Ipinilit ni Adrian na sumama rin si Aling Esperanza kahit sa isang araw lang para makita niya kung saan nagtatrabaho ang kanyang anak at mas makilala ang nga batang mahal na mahal niya. Sa kotse ni Adrian, hindi mapigil nina Isabela at Sofia ang kanilang kagalakan. Nagawa nila ang isang bagay na tila impossible. Pinagsama nila ang kanilang nawasak na pamilya. Papi, sabi ni Isabela habang pinapanood ang kotse ni Camila na sumusunod sa kanila sa rearview mirror. Ipinagmamalaki mo ba kami? Nakaramdam si Adrian na parang sasabo ang kanyang puso sa damdamin. Prinsesa, walang salita sa anumang wika na makapagpapahayag kung gaano ako ipinagmamalaki. Ang ginawa ninyo ngayon ay ang pinakamatapang, pinakamamahal, pinakamagandang bagay na nakita
ko sa aking buhay. Napakatalino namin, dagdag ni Sofia na may pagmamalaki. Pinlano namin ang lahat. Gumawa si Isabela ng mamapa at lahat. Mga mapa, tiningnan ni Adrian si Isabela sa rearview mirror. Ikaw ang nagplano ng buong ekspedisyong ito, tumango si Isabela na may halo ng pagmamalaki at kahihiyan. Isinulat ko ang lahat ng sinabi ni Aling Elena tungkol sa tirahan ni Chamila. Gumuhit ako ng mamapa, naipon ng pera, at kinumbinsi ko si Sofia na maging matapang kasama ako. Kinailangan ni Adrian na kumurap ng ilang beses upang pigilan ang mga luha na nagbabantang lumabo sa kanyang paningin habang nagmamaneho. Ang kanyang ngana ay napakitang mas maraming determinasyon, mas maraming emosyonal na katalinuhan, at mas maraming tapang kaysa sa kanyang ipinakita sa loob ng maraming taon. Alam niyo ba, bulong ni Adrian, sa tingin ko, kayong dalawa ang opisyal na pinakapambihirang maabata sa buong mundo. Nang dumating sila sa Mansion ng de la Cruz, naghihintay si Aling Elena sa pangunahing entrada, nagpapalingo-lingo sa kaba. Nang makita niya ang mabata na lumabas ng kotse na ligtas at maayos, tumakbo siya patungo sa kanila na nakabukas ang abraso. Mga anak ko, Panginoon ko, anong takot ang ibinigay ninyo sa akin? Iyak ni Aling Elena, niyakap sila ng mahigpit. Hinding-hindi ninyo nagagawin iyon, ngunit nang makita ni Aling Elena si Camila na lumabas sa pangalawang sasakyan, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Napuno ng luhang purong kagalakan ang kanyang mamata. Chamila, ikaw ba talaga yan? Bulong ni Aling Elena. Hello Aling Elena, sagot ni Chamila na may nangingini ng ngiti. Pinuntahan ako nga bata. Tingnan ni Aling Elena nang salitan ang mga bata, si Adrian at si Chamila, sinusubukang iproseso ang kanyang nakikita. Ibig sabihin bumalik na si Chamila sa bahay. Opo, kinumpirma ni Adrian, para sa habang buhay. Nagsimulang umiyak si Aling Elena ng hayagan. Niyakap si Camila na parang sarili niyang anak. Salamat sa Diyos, hindi na pareho ang bahay na ito nang wala ka, ang mabata. Si Ginong Adrian, kaming lahat ay nawawala. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang telepono ni Adrian. Nang makita ang pangalan sa screen, medyo tumigas ang kanyang ekspresyon. Si Ramon iyon, ang kanyang kapatid. Adrian, narinig ko na nawala ang mga bata. Ayos lang ba sila? Ayos na ayos sila, Ramon, at may balita ako sa iyo. Sinimulan ni Adrian na isaysay sa kanyang kapatid ang buong kwento. Kung paano narinig nina Isabela at Sofia ang kanyang pag-usap sa telepono, kung paano sila ang pinakmulan ng matanong tungkol sa pera, at kung paano si Camila ay ganap na inosente mula pa sa simula. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba at hindi comfortable. Adrian, bulong ni Ramon sa wakas. Patawad. Dapat ay mas maingat ako sa aking mapag-usap. Ramon, lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa hindi pagtitiwala sa isang tao na nagpakita ng pagiging mapagkakatiwalaan sa loob ng 2 buong taon. Matapos ibaba ang telepono, nakita ni Adrian si Chamila sa likod bahay, eksaktong sa parehong lugar kung saan nangyari ang kakilakilabot na eksena 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sa halip na luhang sakit, nagtatawanan sina Isabela at Sofia habang ipinapakita kay Aling Esperanza ang kastilyong na buhangin na kanilang iniwan na hindi tapos. Alam mo ba kung ano ang pinakakamangha sa lahat ngang ito? Tanong ni Adrian kay Camila habang pinapanood ang maabata na naglalaro. Ano po? Na ang aking maanak na 8 at 5 taong gulang ay nagturo sa aking nang higit patungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at katapangan sa loob ng 1 linggo kaysa sa aking natutunan sa 45 taon ng buhay. Ngumiti si Camila na pinunasan ang isang luha. Ginong Adrian, natutunan nila ang mga araling iyon dahil dala na nila sa kanilang puso. Ikaw at ang inyong asawa ang nagpalaki sa kanila ng maayos. Ipagmamalaki sila ni Maria Elena, bulong ni Adrian. At sa tingin ko ipagmamalaki niya ako sa wakas sa paggawa ng tama. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, ang mansyon ng de la Cruz ay muling naging tunok ng isang tunay na tahanan. Mayroong tawanan sa kainan, masiglang pag-usap, at ang mainit na pakiramdam na tanging isang nakakaisang pamilya lang ang makakagawa. Sa hapunan, ikinuwento ni Aling Esperanza ang makuwento nung bata pa si Chamila na nagpatatawa kina Isabela at Sofia hanggang sa sumakit ang kanilang tiyan. Pinanood ni Adrian ang eksena na may pasasalamat na napakalalim na masakit sa kanyang dibdib sa pinakamagandang paraan. Chamila, sabi ni Adrian nang nagsisilbi sila ang dessert. Gusto kitang alukin. Lahat sa mesa ay nanatiling tahimik, naghihintay.
Sa halip na maging yaya lang nina Isabela at Sofia, gusto mo bang opisyal na maging bahagi ng aming pamilya? Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang ang nakatatandang kapatid na hindi ko kailanman nakaroon. Bilang ang tita na nararapat sa aking maanak, bilang ang anak na alam kong ipinagmamalaki ni Aling Esperanza na mayroon siya, nawala ng salita si Chamila. Ang luha ay dumadaloy ng malaya sa kanyang pisngi. Ibig sabihin, hinding-hindi ka na alis, tanong ni Sofia na may matang kumikinang sa pag-asa. Ibig sabihin, sagot ni Chamila, na nagkaroon kayo ng tita Chamila habang buhay. Sumigaw sina Isabela at Sofia sa tuwa, tumalon mula sa kanilang maupuan upang yakapin si Chamila mula sa makabilang panig. Ngunit hindi lang iyan, patuloy ni Adrian. Camila, gusto kong lumipat din dito, si Aling Esperanza. Marami tayong bakanteng silid at gusto kong makatanggap siya nga pinakamahusay na medikal na atensyon. Kayo ay nag-alaga sa amin. Ngayon, gusto naming alagaan kayo. Tinapan ni Aling Esperanza ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, na bigla sa hindi inaasahang pagkabukas palat. Ginong Adrian, bulong ng nakatatandang babae, hindi po namin alam kung paano magpapasalamat. Aling Esperanza, sagot ni Adrian na may tunay ng GT. Binigyan ninyo kaming ang pinakamahalagang bagay na umiral. Isang tao na nagmamahal sa aming maanak na parang sarili niyang maanak. Kami ang nagpapasalamat. Pagkalipas ng isang linggo, ganap nang nagbago ang mansyon ng Madela Cruz. Hindi lang ito nakabawi sa init nito, kundi nakakuha rin ito ngang bagong dimensyon ng pag-ibig at kagalakan. Si Aling Esperanza ay lumipat sa guest room sa unang palapag, kung saan nakakatanggap siya nga araw-araw na pagbisita mula sa mga medical specialist na kinontrata ni Adrian. Ang kanyang kondisyon ay kapansin-pansing bumuti sa tamang paggamot at ang kapayapaan ng loob na alam niyang ligtas at masaya ang kanyang anak. Tinanggap ni Chamila na lumipat sa suite sa ikalawang palapag na dating storage area. Ngunit ipinaayos ni Adrian ng buo. Hindi lang ito isang silid, ito ay isang tahanan sa loob ng tahanan kung saan si Chamila ay maaring magkaroon ng kanyang pribadong espasyo, ngunit nananatiling mahalagang bahagi ng pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa si Adrian ng isang espesyal na hapunan. Inanyayahan niya sina Ramon at ang kanyang pamilya, si Aling Elena at ang kanyang mag-aanak, at ginawang celebration hall ang pangunahing kainan. Ngayong gabi, anunsyo ni Adrian habang nakaupo ang lahat sa nakalatak na family table, gusto kong mag-toast sa dalawang pinakamatapang na tao na kilala ko. Inangat ni Adrian ang kanyang kopa, diretsong tinitignan sina Isabela at Sofia. Ang aking manak ay nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihinto siyang gabalakid, na ang pamilya ay hindi tinutukoy ang dugo, kunding puso, at na minsan ang pinakamaliit na gawaeng katapangan ay maaring lumikha ang pinakamalaking himala. Para kina Isabela at Sofia, nagtos si Ramon na inangat ang kanyang sariling kopa, ang nga batang nagligtas sa buong pamilya. Para kay Tita Chamila, dagdag ni Sofia na inangat ang kanyang baso ng juice, na laging nagpapatawad sa amin at nagmamahal sa amin kahit na gumagawa kami ng kalokohan. Para kay Papi na natutong humingi ng tawad, deklara ni Isabela na may karunungang higit pa sa kanyang 8 taong gulang, at para sa mga pamilya na muling nakakaisa kapag hindi namin inaasahan. Habang nagtotoast at nagtatawanan ang lahat, nakaramdam si Adrian ng isang pamilyar na presensya. Sa isang sandali, maaari niyang ipanumpa na nakita niya si Maria Elena na nakaupo sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa, nakangiti ng may pag-apruba sa pinalawak na pamilya na lumago sa paligid ng kanyang maanak. Pagkalipas ng ilang linggo, nang ganap ng naitatak ang bagong family routine, nakita ni Adrian ang isang tala sa kanyang desk. Ito ay mula kay Isabela, isinulat sa kanyang maingat na sulat kamay ng isang grade 2. Mahal na Papi, salamat sa pagiging matapang mo rin. Ipagmamalaki ni Mami na mas malaki at mas masaya na ang aming pamilya ngayon kaysa dati. Mahal kita. Isabela. P.S. Gusto ni Sofia na idagdag na ang Tita Chamila ang gumagawa ng pinakamasarap na sandwich sa buong universo kasama na ang ibang planeta. Binasa ni Adrian ang talaneng 3 beses bago niya ito maingat na inilagay sa drawer ng kanyang desk kasama ang pinakamahalagang larawan ng kanyang pamilya. Sa hardin naririnig niya ang tawanan nina Isabela at Sofia habang tinuturuan sila ni Chamila na magtanim ng bagong bulaklak sa parehong lugar kung saan sila dating nagtayo ng mga kastilyo ng buhangin. Nakaupo si Aling Esperanza sa bangko ng bakal. Nagahabi ng isang bagay na sa tingin niya
ay isang sweater para sa isa sa mga bata. Lumapit si Adrian sa bintana at pinanood ang eksena na may pasasalamat na napakalalim na bumabalot sa bawat selulang ang kanyang katawan. Malapit na niyang sirain ang kaligayahan ng kanyang pamilya dahil sa pagmamalaki at paranoia, ngunit ang kanyang maanak, sa kanilang purong pag-ibig at pambihirang katapangan, ay niligtas hindi lang si Camila, kundi ang buong pamilya. Salamat Maria Elena. Bulong ni Adrian sa maaliwalas na kalangitan, sa pagbibigay, sa amin ng mga pambihirang batang ito na marunong magmahal ng mas mahusay kaysa sa sinumang matanda. Sa hardin, inangat ni Sofia ang kanyang tingin patungo sa bintana kung saan naroon ang kanyang papi at nagpadala sa kanya ang isang flying kiss. Ginantihan ito ni Adrian. Pakiramdam niya ay kumpleto. Ang kanyang puso sa unang pagkakataon simula nang siya ay mabalo. Natutunan ng pamilyang De la Cruz na ang pinakamasakit na pagkakamali ay maring maging pinakamagandang pagpapala kapag ang pag-ibig ay sapat na malakas upang malampasan ang pagmamalaki at kapag ang katapangan ng mga maliliit ay kayang pagalingin ang pinakamalalim na sugat ng mga matatanda. Isinara ni Isabela ang kanyang diary ng gabing iyon na may huling entry. Misyon natapos. Si Tita Camila ay nasa bahay na magpakailanman. Si Lola Esperanza ay malusog. Natuto si Papi na humingi ng tawad at ipinakita namin na ang maliliit na bata ay maaring gumawa ng napakalaking bagay kapag tunay na nagmamahal. Pagtatapos ng perpektong kwento at wala nang mas mahusay na paraan upang tapusin ang pinakamagandang kwento na kailanman ay naranasan sa mansyon ng mga De la Cruz.